Sabi nga nila, kapag mahal mo ang isang tao ay magtitiwala ka at tatanggapin mo anuman ang kanyang kapintasan. Ngunit minsan, dahil sa pag-ibig ay nagagawa nating magbulag-bulagan. Masakit man tanggapin pero nangyayari talaga ito sa maraming relasyon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang lalaki na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng video ito. Bata pa lang si Sam ay talagang mahilig na siyang magbasa ng mga libro. Hindi siya gaanong nakikipaglaro sa kapwa niya bata dahil mas gusto niya na nasa bahay lang siya at nag-aaral. Napakabait niya rin kung kaya't hindi siya makatanggi sa mga kaklase niya na nagpapatulong gumawa ng project at assignments. Noong nabubuhay pa ang kanyang lola, madalas siyang pinagsasabihan nito. Bakit niya raw ginagawa ang assignment ng kanyang kaklase? Samantalang nakikipaglaro lamang ito at nagpapakasarap sa buhay, habang siya naroon sa loob ng bahay at puro aral. Ayon naman kay Sam, okay lang daw iyon. Hindi naman siya pakikiusapan ng kanyang kaklase kung hindi ito busy. Isa pa, gusto naman niya ang kanyang ginagawa. Sinabi niya rin sa kanyang lola na siya raw ang nagturo sa kanya na tulungan ang kanyang mga kaibigan. Kaya bakit siya pinapagalitan nito? Dahil palaging nasa bahay si Sam, kaya kahit nasa kolehiyo na siya ay puro libro pa rin ang lagi niyang pinagkakaabalahan. Iginugugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pagbabasa at wala na siyang panahon pa para makipag-date o makipag-usap sa mga babae. Hindi rin siya pumupunta sa mga party dahil hindi siya komportable roon. Ngunit isang araw, isinama siya ng kanyang kaibigan na si Victor sa apartment ng kanilang kaklase. Pagpasok niya ay nagulat siya dahil napakaingay sa loob. Paliwanag pa nito, ilang araw daw kasing wala ang magulang ng kanilang kaklase, kung kaya't nag-organize sila ng party sa apartment nito. Napakalakas ng tunog na nagmumula sa mga speaker. Kasabay pa noon ang malalakas na tawanan at sigawan ng mga taong naroon. Dahil hindi naman sanay si Sam sa ganoon kung kaya't hindi siya komportable. Gusto niya na sanang umalis pero palagi siyang hinihila at itinutulak ng kanyang mga kaklase para sumayaw. At sa hindi nga sinasadyang pangyayari, natabig ni Sam ang hawak na baso ng isang babae. Tumilapon ang laman nitong red wine sa kanyang suot na damit. Napatingin naman ang babae sa kanyang damit at kitang-kita ang pagkadismaya sa mukha nito. Mabilis namang humingi ng paumanhin si Sam. Hindi niya raw sinasadya na matapunan ang damit nito. May nagtulak raw sa kanya kaya nangyari ang bagay na iyon. Sinabi niya rin sa babae na may alam raw siyang paraan para matanggal iyon. Isinama niya ito palabas ng kwarto. Nagtungo sila sa kusina at doon nilagyan ni Sam ng kaunting asin ang damit nito. Ipinaliwanag niya sa babae na i-absorb daw ng asin ang wine sa kanyang damit. Mas madali na rin daw itong labhan. Napangiti naman ang babae nang makita niya na unti-unting naglalaho ang kulay pulang mantsa sa kanyang suot. Namangha ang babae sa ginawa ni Sam. Nakangiti na ito at nagpakilala sa kanya. Emma raw ang kanyang pangalan. Napatitig naman si Sam kay Emma. At noong mga sandaling iyon, naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ah, ako nga pala si Sam. Mahina nitong sagot habang nakangiti. Mula nga noong mga sandaling iyon, nabuo ang lihim na pagtingin ni Sam kay Emma. Palagi niya rin itong sinasamahan kapag kailangan siya nito. Ginagawa niya rin anuman ang hilingin ni Emma sa kanya. Tulad na lamang ng tulungan sa paggawa ng project, pagbubuhat ng mga gamit, pagpunta sa kung saan-saan at marami pang iba. Pero para kay Emma, magkaibigan lamang sila ni Sam. Si Sam naman, umaasa na sana ay higit pa sa kaibigan ang relasyon nilang dalawa. Gusto niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman para dito. Subalit,
wala siyang lakas ng loob para sabihin ito. Hanggang sa isang araw, napagpasyahan niyang bigyan ng bulaklak sa Emma. Balak niya na ring ipagtapat ang kanyang nararamdaman para dito. Noong makita ni Emma ang kanyang dala, napawaw ito at sinabing gustong-gusto niya talaga ang mga bulaklak. Ilang sandali pa ay nagrereklamo na ito dahil sumasakit na raw ang kanyang magagandang mga mata sa kakabasa ng mga libro. Hindi niya talaga gusto ang mag-aral dahil party at pagsha-shopping lang ang lagi niyang iniisip. Ayon pa sa kanya, gusto niya raw makapangasawa ng mayaman para hindi na siya mamumroblema sa pera. Ang kanyang asawa raw ang magbibigay ng pera sa kanya at kapalit noon ay papasayahin naman niya ito. Napaisip naman si Sam at nangako kay Emma na magiging isa siyang mayaman para maibigay niya ang gusto nito. Hindi naman iyon magiging mahirap para kay Sam dahil matalino at napakasipag niya pa. Di nga nagtagal, nakapagtrabaho siya sa isang malaking kumpanya. Malaki ang sweldo at talagang hinahangaan siya ng maraming empleyado. Magkaibigan pa rin sila ni Emma, pero makalipas lamang ang 2 taon, napapayag niya na itong magpakasal sa kanya. Mahal na mahal ni Sam ang kanyang asawa at napakasaya niya noong mga sandaling maikasal sila. Masinipagan niya pa ang pagtatrabaho, maibigay lamang ang lahat ng luho nito. Sa unang taon ng kanilang pagsasama, naging maayos at masaya naman ang kanilang relasyon. Subalit, sa paglipas ng mga araw, unti-unting napapansin ni Sam na palaging nakasimangot si Emma. Ayon pa rito, naboboard na raw siya. Tinatanong naman siya ni Sam kung ano ang maaari niyang gawin, pero hindi naman ito sumasagot. Para mapasaya ang kanyang asawa, nareregaluhan siya ni Sam ng mga mamahaling alahas at mga gamit. Buong akala niya ay sapat na iyon, ngunit mukhang hindi ito nakokontento. Isang araw, kinausap niya ito. Sinabi niya na tutulungan niya itong humanap ng maayos na trabaho para magkaroon siya ng pagkakaabalahan. Pero sinigawan lamang siya ni Emma. Sinabi nitong ayaw niyang magtrabaho at siya na ang bahala kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Matapos noon, padabog itong lumabas ng pinto. Kinabukasan, maagang naghanda si Sam dahil pupunta siya sa isang business trip at baka abutin siya ng ilang linggo bago makabalik. Dahil nag-away sila ni Emma kung kaya't sa sala na lamang siya natulog. Hindi sila nakapag-usap at hindi man lang ito lumabas ng kwarto para magpaalam sa kanya. Habang nasa business trip kasama ang kanyang kaibigan at katrabaho na si Victor, hindi mapakali si Sam. Maluha-luha ang mga mata nito at panay ang tingin sa kanyang cellphone. Ilang beses niya nang tinatawagan si Emma pero hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag. Napansin ni Victor ang sitwasyon ni Sam, kaya sinubukan niya itong pakalmahin. Tatawagan niya raw ang kanyang misis para alamin kung kasama niya si Emma. Ang napangasawa kasi ni Victor ay kaibigan ni Emma at palagi silang magkasama sa pagsa-shopping. Kung kaya't naisip ni Victor ang bagay na iyon. Nagkataon naman na namimili pala sila ng mga bagong damit. At ayon sa asawa ni Victor, mukhang masaya naman daw si Emma at hindi ito apektado sa naging away nila ni Sam. Wala rin daw itong dapat ipag-alala dahil nasa maayos ang lahat. Excited na rin si Emma dahil namimili ito ng bago at mamahaling lingerie dahil gusto niyang sorpresahin ang kanyang mahal. Napangiti naman si Sam nang marinig ang bagay na ito. Naisip niya na mahal siya ni Emma at may balak itong sorpresahin siya. O nakita mo na, huwag ka nang malungkot dyan, may sorpresa na sa iyo si Emma. Natatawang biro ni Victor habang pinapalakas ang loob ni Sam. 3 araw pa bago matapos ang kanilang business trip at kitang-kita ang pananabik ni Sam. Abot tenga rin ang ngiti nito. Bilang kaibigan, sinabi ni Victor kay Sam na umuwi na raw ito. Pero mayroon pa tayong 3 araw. Marami pang dapat tapusin. Kaya mo na ba yon? Tanong ni Sam kay Victor. Sumagot naman ito. Ano ka ba? Napakarami mo nang naitulong sa akin mula nung nag-aaral pa tayo.
Huwag kang mag-alala, kayang-kaya ko na to. Alam ko naman na excited ka nang makita ang sorpresa ni Emma. Sabay ngiti nito na may halong pangaasar. Nagpasalamat naman si Sam kay Victor. Niyakap niya ito at matapos noon, kaagad niyang inayos ang kanyang mga gamit. Bumili na rin siya ng bagong tiket. Maswerte naman siya dahil ang nakuha niyang slot ay umaga. Bago siya umuwi ay bumili muna siya ng isang bouquet ng bulaklak at champagne. Sabik na siyang mayakap ang kanyang asawa. Gusto niya ring masorpresa ito, kung kaya't dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Habang naliligo si Emma, naramdaman niya na may naglalakad sa labas ng pinto ng banyo, kung kaya't nagsalita ito. Sandali na lang at matatapos na siya. Mayroon daw siyang magandang sorpresa kaya sulit ang paghihintay nito sa kanya. Naging mabilis naman ang pagtibok ng puso ni Sam. Gustong-gusto niya nang mayakap si Emma. Paglabas ni Emma sa banyo ay napakalaki ng ngiti nito habang suot ang mamahaling lingerie na kanyang binili. Subalit, ang mga ngiting iyon ay unti-unting naglaho nang makita niya si Sam sa kanyang harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang bigla nilang marinig ang boses ng isang lalaki mula sa kanilang kwarto. "Darling, tapos ka na ba? Kanina pa kita hinihintay." Noong marinig ni Sam ang mga salitang iyon, alam niya na ang panlolokong ginagawa sa kanya ni Emma. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na may mga tao talagang hindi marunong makontento at magpahalaga. Huwag natin sayangin ang ating oras at pagmamahal sa isang tao na hindi tayo kayang mahalin at pahalagahan. Dahil sa huli, tayo lang din naman ang masasaktan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.